Tell you honestly, hindi ho language outputs ang pinakamalaking problema niya. Compliance. Sabihin, katulad po kanina ng TV, ayaw niyo po kasi ng mga ganong sound. Wait lang po lakasan mo. Kasi hindi ho yung issue niya. Okay. Hindi niya issue ang TV. Medyo i-hold back ko kayo ng konti ha. Huwag niyo pong gagamiting panakot yun. Totally understand your situation kasi yun yung pinakamabilis na paraan. Opo. Pero wag kasi gagawin yung masamang tao yung TV eh. Well, hindi naman siya tao, pero gagawin masamang bagay yun. E paano kung kunwari mag-TV sila sa school, which is pwede mangyari. Opo. Eh di, ang magiging option nyo is, teacher, pwede bang hindi kayo mag-TV? Hindi pwede. 16 sila iisa lang yung anak mo. Eh paano kung part ng activity nila yon? Opo. Hindi po pwede. Ang goal natin is for her to adapt. Ngayon, meron naman. Preoccupied siya. Wala, hindi niya naman papansinin eh. Opo. I need to make emphasis on that kasi baka mamaya magkaiba tayo ng definition ng compliance. Opo. Kasi kanina, magkaiba na. Opo. Diba? There's no ill intention with that. Ang point ko lang kasi ganito, hanggat hindi nyo nakikita na may kailangan tayong i-workout sa aspect na yon, ang iti-take nyo sa mga sinasabi ko is that hindi nga siya talaga problem. Actually, to tell you honestly, hindi ho language outputs ang pinakamalaking problema niya. Compliance. Subukan niya po siyang paupuin ngayon. Samantha, sit down. Sit down. Tapos sit down na. Sit down na. Upo na. Sit down na. Doon, kay teacher. Kay teacher. Upo ka dun. Behave lang. Sit down. Nagigets niyo po yung point ko. Opo. Ang pinaka-concern ho kasi sa inyo is yung language. Opo. Kasi kaya mong matanggap na makulit siya, pero hindi mo kaya matanggap na hindi siya makakapag-usap. Opo. Ang setup ngayon is that binabantayan na lang siya ni daddy. Opo. Pero hindi natin siya nililid. Kaya mukha rin na hindi naman ho siya mahirap i-deal sa bahay. Kasi hahayaan mo lang siya. Parang feeling niya, okay lang na gawin niya lahat ng gusto niya. Paano pag formal education na, makakadistract na siya ng iba? Sooner or later, mahihirapan ho kayo, mahihirapan din yung institution, mahihirapan din siya kasi hindi siya sanay na kailangan niya mag-perform ng task for an extended period of time. Kasi katulad ngayon, mahirap siyang i-demand to wait, to follow, to respond to the directions. Mukha lang hindi. Kasi ang nagiging setup ngayon is, okay, sige anak, whatever you want, you can go roam around. Samantha! Sige. Atras po kayong konti. Pakita ko sa inyo. Sit down. Sit down. Okay. Ang magiging scenario is that, kung bibigyan siya ng choice, hindi niya gugustuhin to. Okay? Which one do you want? Do you want this one, or this one? Yes. This one? Yes. Yes, very good. Okay, do you want this? What will you say? Teacher? Picture. O? Pen. Okay, again. Teacher? Picture. Open. Okay, very good. Yung talaga niyan is that, if hindi ko siya bibigyan ng limitations, gagawin niya talaga kung ano gusto niya. Ganun ho talaga. Ngayon, same goes, as long as hindi ko nakikita na kailangan kong solusyonan yung problema, katulad ng binanggit ko kanina, no, hindi ko talaga makikita na kaya niya pala mag-sit down, kasi kanina nakailan kayo eh. Right? Hindi ko malalaman na makakaupo pala siya the moment na diniman ko siya. It's just so happen lang kasi ngayon, alam niya na wala siyang choice. Hindi ko naman kailangan magalit. Hindi ko naman kailangan. Kung kailangan ko lang maparating sa kanya na tapusin mo yan, ay umupo ka muna. So, ganun ho siya. Actually, maganda na ho actually yung progress niya at least. Sabi, kaso ang mindset ko, natapos niya naman eh.
mag-roam around na siya. Oo nga, natapos siya na nga. Baka mamaya mas may kaya pa siya. Ganon ang mindset. Rather than, nakatapos na siya, okay na yan. Nga, yung sitting span is, mukha lang siyang maliit na bagay, pero maniwala kayo sa hindi, mahihirapan kayo pag tumungtong na siya ng grade 1. Ngayon, ang problema, hindi naman lahat ng school papayagan na papasok ka sa loob ng room eh. Yes, opo. Diba? E paano kung kunwari hindi mo na kaya yung oras, buong araw na sila, di buong araw ka rin walang magagawa kasi nandun ka sa kanya. Hindi pwede. We need to teach her more. We need to teach her to sit down. Tulad nito. Ito yung tinutukoy ko sa inyo. Nakaka-work siya ng activity ng maayos. Ito, anong definition natin? Maayos ba to or hindi? No. That's the point. Kasi magiging hasty talaga siya. Kaya sabi ko, again, hindi ako judgmental. Alam ko lang ang next na mangyayari dyan. Malabo yun. Malabo na 100% maayos ang presentation. No. Hindi dahil ginajudge ko siya, but because yun yung current pattern ng behavior niya eh. Tulad ngayon, kaya niya naman to. Kaso, mababadrip kasi siya, sobrang tagal. Nagigets? So, magiging impulsive siya, gagawin niya ng mas mabilis. Very good! Di, pag ginawa niya ng tama, di, mas maganda ang reward ko sa kanyang play later. Ganun lang ho. Kumbaga, hindi, ang trabaho natin, ganito ha, kasi ito yung nakikita ko eh. Ang trabaho natin, hindi paramihan ng alam. Ang trabaho natin, yung paano niya gagamitin yung mga bagay na alam niya, at saka, ano yung quality ng mga alam niya. Kasi pwede mong masabi na kaya niya mag A to Z kaya niya mag-read, pero naiintindihan niya ba? Yung quality na. Yung contents na nung information, rather than, tulad nito, hindi ko na siya ina-assist. Hindi ko siya ina-assist kasi tama ginagawa niya. Pagka nalamdaman niya no. And, gagawin niya ng tama. Pagka ginawa niya ng tama, di good. Ngayon, ini-increase na natin ang quality. Yes, very good. Ano nang next niyan? I-obstacle natin. Mas mahaba na duration. Mas marami na siyang distractions kasi makikita niya pa yung slide. Pero kailangan itutuloy niya. Tolerance. Kailangan matolerate niya. Ang dami na niya, no? Nakakadalawa na kami. Sabi niyo kanina, 5 to 10 minutes. Ilang minutes na tayo na nakaupo siya. So, at most likely, mas may kaya pa siya dito. Hindi lang natin alam na kaya niya kasi nga, feeling natin, hanggang dito lang ang limit niya.